Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang lahat po'y magsiupo at makinig sa pangaral. Sa hapon na ito, Raven at Mary Grace, pinagdiriwang natin dalawang sakramento. Una ay ang sakramento ng Eucharistia at ang ikalawa ay ang sakramento ng matrimonya. Ang mga sakramento ay itinatag ni Kristo. Para saan? Para maging daluyan ng biyaya ng Diyos. Kailangan ba ng tao ng biyaya ng Diyos? Oo naman. Hindi tayo maaaring mabuhay ng maayos, ng kumpleto, kung walang biyaya ng Diyos. Sapagkat ang biyaya ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng buhay. Kaya nga, minarapat ni Kristo na kompletohin ang pangangailangan ng tao. Sapagkat ang tao ay hindi lang katawan, siya din ay espiritu. Kung may pangangailangan ang katawan na maaari nating makuha sa sustansya na ibinibigay ng daigdig, kinakailangan din ng tao ng sustansya para sa kanyang espiritu. At doon nagmumula yun sa langit, sa Diyos. Kaya nga, ipinagkaloob niya sa atin ang mga sakramento. Ang una nating ipagnagdiriwang ay ang sakramento ng Eucharistia. Mahalaga ang sakramentong ito sapagkat ginugunita natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos upang turuan tayo kung paano umibig. Ano yung inaalala natin sa sakramento ng Eucharistia? Inaalala natin ang huling hapunan ni Kristo. Bago niya ialay ang kanyang sarili, ang kanyang buong buhay para sa ating kaligtasan. Ganong katindi ang pag-ibig ng Diyos. Kaya niyang ialay ang kanyang buhay, ang kanyang buong sarili para sa ating kaligtasan. Hindi nga ba, yan ang turo sa atin ni Kristo. Kapag ikaw ay nagmamahal, lahat gagawin mo para sa iyong sinisinta. Kaya nga, parte ng turo niya, ang sabi niya, "No greater love than this, than to lay down one's life for the beloved." Sa lahat ng simbahan sa buong mundo ng Katoliko, makikita niyo palagi ang krusifilyo. Si Jesus na nakabayubay sa krus. Ano ang simbolo niyan? Walang iba kundi dakilang pag-ibig ng Diyos. Para bang pinapaalala sa inyong dalawa, Raven at Mary Grace, ganyan dapat kayo magmamahal. Gagawin ang lahat, kahit na ang mahirap nagiging madali, kahit na ang imposible nagiging posible, alang-alang sa pag-ibig. Kaya nga, napakaganda ng ating pagdiriwang sa simbahang ito. Ito ay simbahan, ito ay tahanan ng Diyos, banal. Sa inyong pagpasok dito, sa inyong paglalakad patungo sa altar, parang sinasabi nyo, Raven at Mary Grace, "Lord, andito na po kami.
Sumapit na kami sa altar. Papalapit na po kami. Sa aming paglapit sa inyo, nais po namin kayo ang pumagitna sa pagmamahalan namin. Pumagitna sa pagmamahalan ninyong dalawa. Bakit? Sapagkat hindi magiging kumpleto ang pag-ibig kung wala ang Diyos. Sabi ni San Pablo sa mga taga-Korinto, God is love. Love is God. We know how to love because He first loved us. And when love is present in us, then God is present in us as well. Kaya nga, kapag isinama ninyo si Jesus, ang Diyos, sa inyong relasyon bilang mag-asawa, nagiging kompleto ang inyong pagsasama. Hindi pwedeng pag-ibig mo lang, Mary Grace. Hindi lang din pwedeng pag-ibig lang din ni Raven. Kahit na pagtugmain mo yan, hindi kompleto. Sa inyong pag-iibigan, dapat merong isa na sanhi ng inyong pagkakaisa. Kaya nga, palagi nating sinasabi, there is always a Trinitarian dimension in our love. Hindi nakukumpleto ang pag-ibig pag wala ang Diyos. Kaya nga sa inyong paglapit kanina, parang sinasabi niyo sa Kanya, Lord, ito po ang pag-ibig namin, hindi kailanman magiging perpekto, sapagkat walang perfect love sa mundong ito. Subalit, kayo na po ang pumagitna at pumuno ng aming mga pagkukulang upang sa ganon, maging tapat kami sa aming sumpaan, sa sakramento ng matrimonya na aming tatanggapin. Ano ang sumpaan na gagawin ninyo sa hapon na ito? Sasabihin ninyo sa isa't isa, Raven at Mary Grace, that you will love one another for better and for worse. Hindi or, and. In sickness and in health. In poverty and in plenty. Till death do you part. It's a tough call. Posible ba yon? Posible. Walang imposible sa nagmamahal. Madali ba yon? Hindi. Dumadali kapag ikaw ay nagmamahal. Kapag si Jesus ay pinapasok ninyo sa inyong relasyon, nagiging kumpleto. Pwede ring maging perpekto. Itong pagsasama ninyo na pinagtitibay sa sakramento ng matrimonya, pinapaalala sa inyo, the only secret that you need to understand in this relationship is to put God in the very center of it. And when you do that, your relationship as husband and wife will be for life. Kayo po na naririto ngayon, mga kapatid, na imbitahan ni Raven at Mary Grace, kayo'y naririto para magdasal. Higit sa lahat, ang pinakamagandang regalo na pwede nyo ibigay, magdasal. Huwag muna mag-cellphone. Magdasal. Dahil ito ay tahanan ng Diyos, hindi sala ninyo, hindi mall. Tahanan ng Diyos, banal, magdasal. Kaya mga kapatid, atin pong ipagdadasal si Raven at Mary Grace upang ang biyaya ng Diyos ay mapa sa kanila. Amen. Sa binyag at kumpil, nakiisa kayo sa buhay at pananagutan ng Panginoon. At sa pagdiriwang ng huling hapunan, mulit-muli kayong nakisalo sa hapag ng kanyang pagmamahal. Ngayon na may kusang loob na kayo'y dumudulog sa sambayanang ito at humihiling ng panalangin upang ang inyong panghabang buhay na pagbubuklod ay pagtibayin ng Panginoon. At kayo naman mga kapatid na natitipon sa simbahang ito, hinihiling po namin na ipanalangin ninyo, ipagdasal nyo si Raven at si Mary Grace. At bukas palad silang tanggapin bilang magkaisang dibdib sa ating sambayanang Kristiyano. Hinihiling ko ngayon na buong katapatan ninyong ipahayag ang inyong damdamin sa isa't isa. Mary Grace, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito
upang makaisang dibdib si Raven na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay. Opo, Padre. Raven, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Mary Grace na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Nakahanda ba kayong gumanap sa inyong pananagutan sa simbahan at sa bayan na umaasang inyong aarugain ang mga supling na ipagkakaloob ng poong may kapal upang sila ay inyong palakihin bilang mabubuting mamamayang Kristiyano? Opo, Padre. Opo, Father. Kaya minamahal kong Raven at Mary Grace, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, kayo ngayon ay magharap at ipahayag ninyo ang mithiing magtipan sa banal na sakramento ng kasal. Mary Grace, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Raven na naririto ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang may bahay? Opo, Father. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Father. Ikaw naman, Raven, sumasang-ayon ka ba na maging may bahay si Mary Grace na naririto ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang asawa? Opo, Father. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Father. Ama namin, kami po ay inyong loobing, magkaisa ng kaloob at damdamin, mula ngayon sa kaginhawaan at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan, sa lahat ng araw ng aming buhay. At bilang tagapagpatunay ng simbahan, pinagtitibay ko't binabasbasan ang pagtataling puso na inyong pinagtipan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, basbasan mo't lingapin ang iyong mga lingkod na sina Raven at Mary Grace. Pagindapatin mong silang magsusuot ng mga singsing na ito ay maging kawagis mo sa iyong wagas na pag-ibig at walang maliw na katapatan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama naming mapagmahal, hinihiling po naming basbasan ninyo ang Biblia na ito, ang salita ng Diyos, upang maging gabay at inspirasyon na mag-asawa sa pagtataguyod nila ng isang Kristiyanong pamilya. Inihiling namin ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mary Grace, kailan may di kita pagtataksilan. Isuot mo at pagkaingatan ng singsing na ito na siyang sangla ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Raven, kailan may di kita pagtataksilan, isuot mo at pakaingatan ang singsing na ito na siyang sangla ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mary Grace, kailan may di kita pababayaan. Inalalaga ko sa iyo itong mga aras na tanda ng aking pagpapahalaga at pagkalinga sa kapakanan mo at ng ating magiging mga anak. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Raven, tinatanggap ko ito at nangangako akong magiging iyong katuwang sa wastong paggamit at pangangasiwa ng ating kabuhayan. Sa katahimikan ng puso natin, idulog natin sa Ama nating nasa langit ang ating mga pansariling kahilingan, ang pangangailangan ng ating pamilya at ng sambayanan. Pagdasal natin si Raven at Mary Grace upang patuloy silang pagpalain ng Diyos sa bagong buhay nila bilang mag-asawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Ama naming makapangyarihan, kawaan mo sina Raven at Mary Grace at pagindapatin sa kahilingang magkamit ng iyong kaloob
sa pagkakaisa sa pagmamahal at sa pagkakaroon ng ligaya sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo. Na iyong pagdamutan itong aming abang kalagayan upang sina Raven at Mary Grace ay iyong pagpalain ngayong sila iyong pinagtaling puso sa kasunduang banal na pag-iisang dibdib sa paghahati pagsasalo ng iyong kaloob, ang dakilang pag-ibig mo naway lumukob upang ang pagmamahalan nila'y malubos sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinag-iisang dibdib mo sa banal na tipan, ang iyong pinagsamang di na mapaghihiwalay, upang sa dami ng mga anak na sa iyong sambayanan ay maidangal ang pagtatalik ng mga ikinasal. Ikaw ang lumikha sa sansinukob, at ikaw rin ang tagapangasiwa ng iyong buhay na kaloob, upang sa pagdami ng mga tao ay iyong ikalugod, na dumami rin ang mga kabilang sa iyong sambayanang kinukupkop, sa pamamagitan ni Kristo na sa tanay tumubos. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay
nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista na aming patron, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po'y magsitayo. Bilang isang pamilya ng Diyos, sama-sama nating dasalin ang panalangin itinuro sa atin ni Kristo. Aming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama naming banal, nilikha mo ang tao bilang lalaki't babaeng iyong kalarawan, upang sa kaugnayan sa pag-iisang dibdib ay maisakatuparan ang iyong layunin sa lupang ibabaw. Niloob mong sa pamumuhay ng mga mag-asawa sa pagmamahalan ay mabanaagan ang tipan ng iyong paghirang, na iyong minarapat ipagkaloob sa iyong sambayanan, upang ang pinahihiwatig mong lubusan ay maglahad ng pag-iisang dibdib ni Kristo at ng sambayanan. Kaya naman, hinihiling naming sina Raven at Mary Grace ay gawaran ng pagbabasbas ng iyong kanang kamay. Ipagkaloob mong sa pagsasama nila habang buhay, kanilang mapagsaluhan ang pag-ibig mong bigay, at sa isa't isa'y kanilang maipamalas ang iyong pakikipisan sa pagkakaisa ng damdamin at isipan. Bigyan mo rin sila ng matatag na tahanan at mga anak na huhubugin sa mabuting balita ng anak mong mahal, para maging maasahang kaanib ng iyong angkan. Marapatin mong mapuspos ng pagpapala ang babaeng ito na si Mary Grace, upang bilang asawa ni Raven at bilang ina na magiging mga anak nila, kanyang maganap ng may pagmamalasakit ang tungkulin sa tahanan. Gayon din naman, pangunahan mo ng iyong pagbabasbas ang lalaking ito na si Raven, upang kanyang magampanang marapat ang tungkulin ng asawang matapat ni Mary Grace,
at amang maaasahan ng kanilang magiging mga anak. Ama naming banal, pagbigyan mo sila sa pagdulog sa iyong hapag bilang mga pinagbuklod sa pag-ibig na wagas upang kanilang mapagsaluhan ang piging na di magwawakas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming mapagmahal, patibayin nawa ng paghahain na aming ginaganap at pinagsaluhan ang pagtataling puso ni na Raven at Mary Grace. Ang bigkis ng pag-ibig na iyong ibinigay ay patuloy nawang humigpit at tumibay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Habilin ko sa inyo, mga bagong kasal, Raven at Mary Grace, mamuhay kayong lagi sa pag-ibig at katapatan. Mary Grace, pag-ibig mo'y patunayan sa pagiging butihing may bahay na may pananampalataya, kabanalan at pag-ibig sa may kapal. Raven, may bahay mo'y ibigin gaya ng malasakit ni Kristo sa simbahan bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama sa kalangitan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Raven at Mary Grace, bow your head for the blessing. Ang Diyos Amang makapangyarihan ay siya nawang magbigay ng kagalakang dulot ng mga anak na sa inyo'y isisilang at ng kanyang kasiyahan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang bugtong na anak ng Diyos ay siya nawang sa inyo'y tumuwang sa kahirapan at kaginhawahan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Espiritu Santo ay siya nawang magdulot ng pagmamahal na nag-uumapaw sa inyo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At kayong lahat na aktibong nakitalo sa pagtitipon na ito ay pagpalainawa ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang. Humakayo kayo't taglayin ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo.
Salamat sa Diyos. Mga kapatid, pasalubungan natin ng palakpakan ng bagong kasal, si Raven at si Mary Grace. Congratulations.